Alam mo ba na may mga kotse na kahit gaano kayaman ng isang tao, hindi pa rin niya kayang bilhin? Hindi pera ang problema, kundi ang sobrang limitadong bilang at exclusive ownership nito. Para silang mga kayamanang nakatago na halos imposibleng makita sa kalsada. Ano kaya ang mga sasakyang ito na kahit bilyonaryo ay hindi kayang i-afford? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Number 10. Renault Easy Ultimo. Sa mundo ng mga concept cars, kakaiba ang ipinakita ng Renault Easy Ultimo. Hindi ito basta ordinaryong kotse, kundi isang self-driving electric limousine na idinisenyo upang magsilbing expensive lounge na gumagalaw sa kalsada. Sa labas pa lang ay litaw na agad ang kakaibang karakter nito. Ang buong katawan ay natatakpan ng mahigit 600 diamond-shaped panels na kumikislap at nagre-reflect ng ilaw, kung kaya tila isang gem na gumugulong sa kalsada. Ang laki at haba ng disenyo ay mas malapit sa anyo ng isang yate kaysa sa pangkaraniwang sasakyan, kung kaya't agad nitong nakukuha ang atensyon ng sino mang makakakita. Ngunit higit pa sa panlabas na ganda, ang tunay na gem ay makikita sa loob ng cabin. Ang interior ay hindi katulad ng karaniwang kotse. Sa halip, para itong private executive lounge na puno ng marangyang detalye. Binalot ito ng marble, wood paneling at malambot na leather na sinabayan pa ng warm lighting na maaring hinaan o lakasan ayon sa gusto ng pasahero. May rotating armchair na nagbibigay ng flexibility, isang malambot na bench seat para magpahinga, at isang panoramic glass roof na nagbibigay ng bukas at maliwanag na pakiramdam habang nasa biyahe. Ang karanasang ito ay parang pagsakay sa isang maliit na moving suite na ginawa para sa lubos na ginhawa at exclusive experience. Kahit napakalaki ng disenyo, 3 tao lamang ang kasya rito. Ang limitadong bilang na ito ay hindi kakulangan kundi bahagi ng konsepto, na bawat biyahe ay dapat maging pribado at hindi siksikan. Idinisenyo ito para sa mga high-end hotels, airlines at resorts na nais magbigay ng first-class road experience sa kanilang mga VIP guests. Ang Renault Easy Ultimo ay hindi ginawa upang maging personal na kotse ng mga mayayaman, kundi upang maging service ng mga establishment na naghahangad magbigay ng kakaibang luho at aliw sa kanilang mga kliyente. Samantala, ang pinakamahalagang aspeto ng sasakyang ito ay ang pagiging ganap na autonomous. Hindi mo kailangang humawak ng manibela o mag-alala sa trapiko. Ang buong biyahe ay pinapatakbo ng advanced self-driving technology. Pwede itong maging mobile office kung saan maaring magdaos ng business meeting, magsagawa ng online conference o simpleng magtrabaho gamit ang mga built-in charging outlets. Number 9. BMW Gina Light Visionary Model. Noong 2008, ipinakilala ng BMW ang isang concept car na hindi maikukumpara sa iba. Tinawag nila itong BMW Gina Light Visionary Model. Hindi lang ito basta eksperimento, ito ay radical plan kung paano pwedeng baguhin ang pananaw natin sa sasakyan. Imbes na gawa sa matitigas na metal gaya ng karaniwan, ang katawan nito ay nababalot ng isang elastic na tela na mahigpit na iniunat sa magaan na frame na gawa sa aluminum at carbon fiber. Ang kakaibang ideya na ito ang nagbigay daan para makagawa ng sasakyang hindi nakapako sa isang hugis, kundi kayang mag-iba batay sa pangangailangan. Sa unang tingin, hindi mo iisiping kotse ang Gina, para itong may sariling buhay. Ang mga ilaw sa harap ay nakatago kapag hindi ginagamit. Kapag kailangan, bumubukas ang harapan na parang eyelid na dumidilat. Ang hood naman ay hindi basta binubuksan pataas tulad ng karaniwang kotse. Nahahati ito sa gitna at nag-flip na para bang bulaklak na namumukadkad at doon mo makikita ang makina. Ang likurang bahagi ay maaari ring mag-transform. May spoiler itong lumalabas kapag kinakailangan para sa aerodynamics at kusang nawawala kapag hindi na kailangan para manatiling malinis ang anyo. Kahit ang gilid na bahagi ay kayang mag-adjust, nagbibigay ng mas malapad na wheel arches kapag kailangan. Subalit hindi lang exterior ang nakakahanga sa modelong ito. Ang buong disenyo ay ginamitan ng wireframe na may mga actuator na pinapagana ng kuryente at hydraulics. Dahil dito, nagbabago ang itsura ng kotse sa isang pindot lang. Parang may kakayahang mag-adjust depende sa sitwasyon. Mas aerodynamic sa mabilis na takbo, mas matibay ang anyo kapag kinakailangan. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang external gimmick, kundi praktikal na paraan para gawing mas epektibo ang disenyo ng kotse. Sa loob, hindi pa rin nagtatapos ang kakaiba.
Ang kabuuan ng interior ay balot din ng parehong tela tulad sa labas. Ang dashboard, mga controls at iba pang bahagi ay hindi nakapako sa isang anyo. Lumilitaw lamang ang mga ito kapag kailangan. Ang mga upuan ay nagbabago ng hugis para maging mas komportable. Ang headrest ay kusang lumalapad o lumiliit depende sa driver. Ang gear lever ay hindi parang karaniwang bakal na nakatusok. Sa halip, ito ay tila unti-unting lumilitaw mula sa ibabaw ng tela. Parang isang organic material at hindi manufactured. Kapag hindi ginagamit, halos hindi mo ito mapapansin. Number 8, Audi Icon. Ang Audi Icon ay isa ring concept car na ipinakita ng Audi noong Frankfurt Motor Show Year 2017. Hindi ito karaniwang sasakyan dahil ginawa ito upang maging ganap na autonomous at electric. Ibig sabihin, kaya nitong magmaneho ng walang tao na may hawak ng manibela o nakaapak sa pedal. Isa sa mga pinakakakaibang katangian ng Audi Icon ay ang kawalan nito ng traditional headlights. Sa halip na simpleng ilaw, mayroon itong animated LED panels na nakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid. Kapag may pedestrian na tatawid, ipinapakita ng ilaw kung ligtas ba o hindi. Halimbawa, kung may sasakyan pang paparating, lalabas ang warning na hindi pa pwedeng tumawid. Ngunit kapag ligtas na, nagiging kulay green ang signal bilang hudyat na maaari nang maglakad ng walang panganib. Hindi lamang ilaw ang gamit ng Audi Icon upang makipag-ugnayan. Nilagyan din ito ng radar at infrared sensors na kayang makita kahit sa dilim. Para itong may paningin na mas sensitibo kaysa sa mata ng tao. Nakikilala nito ang mga bagay, tao at sitwasyon sa paligid. Sa katunayan, parang may kakayahan itong makipag-eye contact sa mga taong papalapit kaya mas nagiging malinaw ang koneksyon ng sasakyan at ng tao. Sa loob naman para kang pumasok sa isang private lounge na gumagalaw sa kalsada. Wala kang makikitang manibela o pedal kaya mas maluwag ang espasyo. Ang mga upuan ay pwedeng umiikot at inaayos ayon sa iyong kagustuhan. Mayroon ding touchscreen console na nagbibigay ng kontrol sa lahat ng kailangan mo. Dahil dito hindi na kailangan ng stress habang nasa biyahe. Kung nais mong magpahinga o matulog, pwede dahil ang kotse mismo ang bahalang magmaneho. Samantala pagdating naman sa performance, nilagyan ito ng high-capacity electric battery na nagbibigay ng biyahe na napaka-smooth at napakatahimik. Parang dumudulas lang ito sa kalsada na para bang nakalutang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kaginhawaan. Binuo rin ito gamit ang sustainable materials. Kaya hindi lamang luxury ang dala nito kundi may kasamang malasakit sa kalikasan. Number 7, Aptera Launch Edition. Hindi ito karaniwang kotse na nakikita natin sa kalsada. 3 gulong lang ang gamit nito, 2 sa harap at 1 sa likod. Ngunit sa likod ng simpleng anyo, nakatago ang revolutionary technology na kayang baguhin ang paraan ng ating pagbiyahe. Ang Aptera ay hindi nangangailangan ng gasolina at hindi rin ito umaasa lang sa charging station. Ang buong disenyo nito ay ginawa para sulitin ng araw. May mga solar panel na nakalagay sa ibabaw at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya bawat sinag ng araw ay nagiging dagdag na lakas. Dahil dito may kakayahan itong bumiyahe ng hanggang 40 miles sa isang araw nang hindi kinakailangan ng kahit anong external charging. Ibig sabihin para sa maraming tao, sapat na ang lakas ng araw para sa pang-araw-araw na pagpasok sa trabaho o simpleng biyahe sa lungsod. Kapag fully charged naman gamit ang kuryente, mas lalong kahanga-hanga ang kayang i-reach nito. Ang kabuuang range ay umaabot ng 400 miles. Sa madaling salita, isang beses lang mag-charge at kaya mong bumiyahe mula Maynila hanggang Baguio ng ilang ulit bago ito maubos. At kung sakaling hindi maaraw, pwede pa rin itong isaksak sa kahit anong ordinary outlet. Hindi mo na kailangan ng espesyal na charging equipment para ito'y gumana. Maliban sa mga nabanggit, isa rin sa mga dahilan kung bakit napaka-epektibo ng Aptera ay ang disenyo nitong napakagaan at aerodynamic. Ang katawan ay gawa sa kombinasyon ng carbon fiber at fiberglass, mga materials na parehong matibay at magaan. Dahil dito, mas kaunti ang enerhiyang kailangan para umandar kumpara sa ibang electric car. Ang hugis ng sasakyan ay parang hinati ng hangin mismo, kung kaya't halos dumudulas ito sa kalsada. May drag coefficient itong mas mababa kaysa sa halos lahat ng sasakyan sa merkado ngayon, na dahilan kung bakit napakatipid nito sa enerhiya. Sa bilis naman hindi rin ito nagiging late, kaya nitong umarangkada mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob ng mas mababa sa 6 seconds. Number 6, Minivision Next 100.
Sa unang tingin pa lang makikita agad ang kakaibang disenyo nito, makintab, makabago at parang galing sa science fiction. Ngunit hindi lang ito tungkol sa itsura. Dahil pinagsasama nito ang advanced technology, intelligent design at bagong pananaw tungkol sa kung paano gagamitin ng tao ang sasakyan sa mga darating na taon. Isa sa pinakakapansin-pansin na ideya ng konseptong ito ay ang konsepto ng shared mobility. Sa halip na personal ownership, nakikita ng Mini Vision Next 100 ang hinaharap kung saan ang kotse ay magiging bahagi ng isang community fleet. Ang ibig sabihin, hindi na kailangang magmay-ari ng sariling sasakyan ng bawat tao. Sa halip, pwede nilang i-book ang kotse gamit ang isang app at kusa itong pupunta sa kanila gamit ang autonomous driving. Sa oras na dumating ito, nakaset up na ang lahat ayon sa personal na kagustuhan ng gagamit. Mula sa posisyon ng upuan hanggang sa music at temperature sa loob. Bukod dito, ang exterior design ng Mini Vision Next 100 ay hindi matigas at permanenteng katulad ng tradisyonal na sasakyan. Gumamit ito ng flexible materials na kaya mismong magbago ng hugis. Dahil dito nababawasan ang drag at mas nagiging aerodynamically efficient ang kotse. Sa madaling salita, kusang nag-a-adjust ang katawan ng sasakyan para mas bumilis at mas makatipid sa enerhiya. Dagdag pa rito, ang itsura ng kotse ay pwedeng magbago depende sa mood ng driver. Isang feature na tinatawag na blank canvas exterior ang nagbibigay daan para sa personalized color at pattern na pwedeng mag-iba araw-araw. Sa loob naman makikita ang kakaibang disenyo na halos walang clutter. Minimalist at functional ang interior, kaya madaling pumasok mula sa kahit anong gilid ng sasakyan. May bench seat na malapad at bukas, bagay na nagbibigay ng mas maluwag na pakiramdam. Ang pinakasentro ng loob ay isang kakaibang interface na tinatawag na Cooperizer. Isa itong kristal na umiilaw at nagbabago ng kulay depende sa driving mode at mood ng gumagamit. Dito makokontrol ang mga pangunahing aspeto ng kotse tulad ng ilaw, tunog at klima. Number 5, Bentley EXP 100 GT. Sa ika-100 taong anibersaryo ng Bentley, ipinakilala nila ang isang konsepto na hindi lamang nagpapakita ng ganda at bilis, kundi pati ng direksyon ng hinaharap ng paglalakbay. Ang Bentley EXP 100 GT ay isang all-electric at self-driving na sasakyan na nilikha upang pagsamahin ang karangyaan, lakas at malasakit sa kalikasan. Sa disenyo pa lang nito, malinaw na ipinapakita kung paano gustong hubugin ng Bentley ang susunod na yugto ng Grand Touring. Napakalaki ng sasakyan na ito. Umaabot ito sa mahigit 5.8 meters ang haba at halos 2.4 meters ang width. Mas malaki pa ito kaysa sa isang Range Rover. Ngunit dahil sa smooth na curve at maayos na proportion ng katawan, hindi ito mukhang napakalaki kapag tinitingnan. Ang mga pinto naman ay tunay na kahanga-hanga. Kapag bumukas, umaabot ang taas sa halos 3 metro. Kaya para kang pumapasok sa isang grand hall at hindi lang basta sa loob ng kotse. Subalit ang pinakakapansin-pansin na bahagi sa unahan ay ang malawak na grille na may mahigit 6,000 LED lights. Hindi lamang ito dekorasyon, nakikipag-ugnayan ito sa driver, nagbibigay ng senyales kung nasa self-driving mode ang sasakyan at nagsisilbing simbolo ng modern technology na nakapaloob dito. Sa ibabaw naman ng hood makikita ang bagong disenyo ng Flying Bee mascot na nagsisilbing tanda ng 100 years ng Bentley. Ang kombinasyon ng ilaw at elegant details ay nagbibigay sa EXP 100 GT ng kakaibang personalidad na hindi makikita sa ibang kotse. Gayun din naman, hindi lang exterior nito ang kahanga-hanga, kundi pati ang makina sa ilalim. Mayroon itong 4 na electric motors, 2 sa harap at 2 sa likod. Ang mga ito ay may kakayahang magbigay ng mahigit 1,400 horsepower at halos 1,500 Newton meter ng torque. Dahil dito may kakayahan itong umarangkada mula 0 hanggang 60 miles per hour sa loob lamang ng 2.5 seconds. Ang pinakamataas na bilis na kayang abutin ay 186 miles per hour. Number 4, Porsche Mission X. Ang Porsche Mission X ay ipinakilala bilang isang hypercar na kumakatawan sa susunod na henerasyon ng bilis at teknolohiya. Para sa Porsche, hindi lang ito basta konsepto, kundi isang pahayag na kaya nilang muling gumawa ng sasakyan na babago sa pamantayan ng performance. Mula nang ilabas nila ang sikat na 918 Spider, ito ang kauna-unahang hypercar concept na ipinakita ng brand at may malaking misyon itong lampasan ng lahat ng naunang record sa Nürburgring, ang sikat na German racetrack na siyang sukatan ng pinakamabilis na kotse sa mundo.
Kung titignan mo ang disenyo, hindi ito exaggerated tulad ng karamihan sa ibang hypercars. Simple pero elegante ang hitsura. Makikita ang kakaibang vertical headlights at indicators sa front na nagbibigay ng modernong muka sa sasakyan. Ang gilid naman ay halatang kumuha ng inspirasyon mula sa Porsche 963 racing car, kaya mababa at mahaba ang proportion nito. Sa likuran makikita ang napakalaking diffuser na hindi lang pandagdag sa forma, kundi tumutulong din sa pagbuo ng mas malaking downforce kumpara pa sa Porsche GT3 RS, isang bagay na mahalaga upang manatiling dikit sa kalsada kahit sa matinding bilis. Samantala sa loob naman ng Mission X, mas lalo pang kapansin-pansin ang kakaibang disenyo. Ang bucket seats ay may futuristic na anyo, nakahubog upang mahigpit na yakapin ang driver at pigilan ang anumang galaw sa matinding liko o bilis. Ang manibela ay mukhang galing sa mundo ng motorsport, maraming mga buttons at dials na nagbibigay kontrol sa iba't ibang function ng kotse. Para itong cockpit ng isang race car na inilagay sa isang street legal na sasakyan. Napanatili rin ng Porsche ang ilan sa kanilang classic tradition, gaya ng analog stopwatch na nakalagay mismo sa dashboard, isang detalye na sumisimbolo sa pagmamahal ng brand sa karera at oras. Pagdating naman sa performance, hindi pa inilalabas ng Porsche ang eksaktong datos. Gayunman ibinunyag nila ang layunin, isang power-to-weight ratio na katumbas ng 1,000 horsepower sa bawat isang tonelada. Sa madaling salita, kung aabot ang bigat ng sasakyan sa higit 1,300 kilograms, posibleng mahigit 1,300 horsepower ang kayang ilabas ng makina nito. Kung ganoon kalakas, sapat ito para hamunin ng reigning record holder sa Nürburgring, ang AMG 1, at posibleng magbigay ng panibagong pamantayan sa mundo ng hypercars. Number 3. Audi Skysphere. Isang kakaibang konsepto ng sasakyan ang ipinakita ng Audi sa pamamagitan ng Skysphere. Ito ay hindi lang basta kotse, kundi isang bagong pananaw kung paano maaaring magbago ang anyo at gamit ng sasakyan depende sa pangangailangan ng nagmamaneho. Sa isang pindot lang ng button, nagbabago ang buong anyo nito. Maaari itong humaba at maging isang elegant grand tourer na bagay para sa mahahabang biyahe kung saan ang kotse mismo ang nagmamaneho para sa iyo. Pero kung nais mo namang maramdaman ang totoong bilis at excitement ng pagmamaneho, maaari itong lumiit at bumaba ang taas, nagiging isang sporty at driver-focused roadster. Sa loob ng cabin, nagbabago rin ang itsura depende sa mode na ginagamit. Kapag nakapili ka ng autonomous mode, nawawala ang manibela at mga pedal at umaatras ang upuan ng pasahero para magbigay ng mas maluwag at comfortable space. Para itong nagiging isang lounge sa loob ng sasakyan kung saan pwede kang mag-relax habang ang kotse mismo ang umaasikaso ng lahat. Ngunit kapag manual mode ang pinili, bumabalik ang mga kontrol at umaabante sa tamang posisyon. Ang buong layout ng interior ay nagiging parang cockpit na dinisenyo para ibigay ang buong atensyon at kontrol sa driver. Ang disenyo ng Skysphere ay kombinasyon ng makabagong teknolohiya at classic inspiration. Ayon sa mga designers ng Audi, kinuha nila ang inspirasyon mula sa isang roadster na nilikha noong 1931, ang Porsche 853. Tulad ng kotse na yon, ang Skysphere ay may mahabang hood at compact cabin. Pero imbes na makina ng gasolina ang nagbibigay buhay, isa na itong electric vehicle na pinapagana ng makabagong teknolohiya. Samantala hindi rin pahuhuli pagdating sa performance ang konseptong ito. Mayroon itong electric motor na nakalagay sa likurang bahagi na kayang maglabas ng mahigit 623 horsepower. Dahil dito kayang pabilisin ng kotse mula 0 hanggang 62 miles per hour sa loob lamang ng 4 seconds. Dagdag pa rito, ang torque ay instant kaya ramdam agad ang lakas sa bawat tapak. Ang battery naman ay nakaposisyon sa gitna at likod ng kotse upang maging balanse ang bigat at mas maganda ang handling sa daan. Number 2, BMW i Vision D. Ang pangalan nitong D ay mula sa Digital Emotional Experience na ang ibig sabihin ay isang pagsasama ng teknolohiya at damdamin upang makabuo ng kakaibang koneksyon sa pagitan ng kotse at ng tao. Sa unang tingin, simple at malinis ang disenyo ng sedan na ito. Wala itong maraming komplikadong linya o aggressive look na karaniwan sa mga concept cars. Bumabalik ito sa classic 3-box design ng sedan na naging trademark ng BMW sa kanilang mga nakaraang model. Ngunit ang tunay na kagandahan ng sasakyang ito ay hindi nakikita sa panlabas na hugis, kundi sa mga makabagong teknolohiya na inilagay dito.
Ang front grille at headlights ay hindi lamang basta ilaw. Ginawa itong isang digital panel na kayang magpakita ng iba't ibang ekspresyon at simbolo na tinatawag ng BMW na phygital icons. Isa sa mga pinakamalaking tampok ng D ay ang kakayahan nitong magpalit ng kulay. Gamit ang e-ink technology, binalutan ng buong katawan ng mahigit 200 na maliliit na panel na pwedeng magbago ng kulay anumang oras. Maaari itong magpakita ng hanggang 32 na iba't ibang shade at bumuo ng halos walang katapusang kombinasyon ng mga pattern. Sa isang iglap, kaya nitong magpalit mula sa maliwanag na kulay hanggang sa mas desente at minimal na anyo, depende sa mood ng may-ari o sa sitwasyon. Isa itong paraan para ipakita na ang kotse ay hindi lamang bagay na gamit mo, kundi isa ring refleksyon ng iyong personality. Subalit hindi dito nagtatapos ang kakaibang husay ng D. Ang mismong ilaw sa front ay may kakayahang magpakita ng ekspresyon na parang muka. Maaari itong magmukhang masaya, nagtataka o sumasang-ayon. Sa ganitong paraan, binibigyan ng BMW ng karakter ang kanilang concept car na parang isang tauhan mula sa isang pelikula. Ang ideya ay gawing mas malapit at mas personal ang karanasan ng tao sa kanyang kotse. Kapag lumalapit ang may-ari, may kakayahan ng sasakyan na kilalanin siya. Nakikita ng kotse kung sino ang papasok, ipinapakita nito ang digital avatar ng tao sa gilid ng bintana at automatic na binubuksan ng pinto. Para bang isang kaibigang naghihintay at bumabati sa iyo pag uwi mo. Maaari ring makita ng ibang tao ang avatar na ito habang ikaw ay nagmamaneho, kaya nagiging mas personal pa ang koneksyon ng kotse sa kanyang owner. Number 1, Skoda Vision 7S. Ang Skoda Vision 7S ay isang electric SUV na may 7 seats at may haba na mahigit 5 meters. Kaya siguradong maluwag at komportable ang loob para sa lahat ng pasahero. Sa disenyo pa lang makikita na agad ang kombinasyon ng practicality, makabagong teknolohiya at pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan. Sa panlabas na anyo, hindi lang nakasentro sa forma ang Vision 7S, kundi pati sa kalikasan. Gumamit ito ng mga recycled materials gaya ng mga gulong na muling pinakinabangan para sa ilang bahagi ng katawan. Sa loob naman, rubberized ang flooring na hindi lang moderno ang itsura kundi napakadaling linisin. Isa pang kakaiba ay ang kawalan ng traditional side mirrors. Pinalitan ito ng mga kamera na hindi lang nakatutulong sa mas malinaw na view kundi nagbibigay din ng mas mahusay na aerodynamics. Kaya mas matipid sa enerhiya at mas maayos sa performance ng sasakyan. Kapansin-pansin din ang disenyo ng mga ilaw sa front at likod na hugis letter T. Ang mga pintuan ay automatic na bumubukas na may kasamang soft green light na tila ba nag-aanyaya sa pasahero. Dahil wala itong B-pillar, mas maluwag ang entrance at mas madaling makapasok at makalabas kahit sabay-sabay ang sakay. Kaugnay nito, pagpasok sa loob, makikita ang kakaibang kombinasyon ng makabagong teknolohiya at traditional arts. Isinama rito ang mga hand-carved na crystals bilang dekorasyon, isang malinaw na pagpupugay sa mayamang kasaysayan ng Czech Republic sa paggawa ng mga high-quality glass. Sa disenyo pa lang ramdamang husay at pagkamaalaga sa bawat detalye. Sa concept model, 6 na upuan muna ang inilagay, ngunit nakaplano itong maging 7 seats para sa production. Pinaka-espesyal dito ang gitnang upuan sa ikalawang hanay na nakalaan para sa rear-facing baby seat. Ayon sa mga eksperto, ito ang pinaka-safe na posisyon kung sakaling magkaroon ng aksidente. May built-in camera pa para masilip ng mga magulang ang bata direkta mula sa front display, kaya hindi na kailangang lumingon pa sa likod. Karagdagan pa rito, isa sa mga pinakamakabagong tampok ng Vision 7S ay ang paggamit ng smartphone bilang susi at sentro ng kontrol. Wala nang tradisyonal na susian. Kapag inilagay ang smartphone sa activation pad sa dashboard, kusang nagbubukas at nag-iilaw ang buong sasakyan. Mayroon ding magnetic docking stations para sa bawat pasahero kung saan maaaring ikabit ang kanilang mga smartphone at gamitin bilang entertainment screens. Hindi lang iyon, may espesyal na storage compartment na nagsisilbing removable backpack para madala ang mga mahahalagang gamit kahit bumaba na sa sasakyan. Isa sa pinakakakaibang tampok ay ang kakayahan ng interior na magbago depende sa driving mode. Kapag nasa standard mode, normal ang posisyon ng dashboard at mga upuan para sa karaniwang biyahe. Ngunit kapag pinili ang relax mode, automatic na nagre-recline ang mga upuan, umaatras ang central console at umiikot ng pahorisontal ang infotainment screen.
Nagiging parang home cinema ang loob ng sasakyan, kumpleto pa sa ambient lighting na nagdadagdag ng futuristic atmosphere.